So, madami siyang priority. Bibili ba siya ng machine? Sinasabi niya sa'yo, gusto ko sanang bumili muna ng machine eh. Gusto ko muna sanang mag-hire ng expert para tulungan kami sa marketing. Okay? Pero pag nakita mo, or dahil nakita mo na kailangan niya ng POS, pag-usapan natin, kailan lang ba tayo dapat magbenta? When to start selling? Let's go! Let's go! Okay, welcome to Sales and Marketing episode natin sa ating vlog. Okay? So, first, don't sell during the start of conversation. Marami kasi sa atin nagmamadali. Unang ano pa lang ng phone, ma'am, bibili ka ba? Ma'am, meron kami special offer. Ma'am, ito yung benefit. Ma'am, ito mangyayari sa'yo pag binili mo to. So, sobra tayong excited to sell your product. Alalahanin natin, merong second principle. Okay? Doc, ano yung second principle? Ito po yung you have to understand that the buyer is undergoing different stages. Meron siyang pinagdadaan ng stages. Before yung buying stage niya, dadaan muna sa iba't ibang proseso. At yun ang dapat nating maintindihan para alam mo ano ang gagawin mo sa bawat stage na pinagdadaanan ng buyer. Okay? So, for example, first, kailan mo lang dapat ibigay or sabihin ang benefit ng produkto mo? Dapat mo sabihin ang benefit ng produkto mo when the buyer is on comparison stage. So, for example, sinabi niya na, alam mo, galing ako sa mall, meron akong nakitang kape, 3-in-1. So, tinitingnan ko, maganda siya, masarap siya, meron siyang ganitong ingredient. So, nagko-compare na siya. Sinabi niya pa, meron na rin akong nakita sa online, may in-offer yung kaibigan ko. Di ba may na-encounter tayong ganyan? So, that is the time for you para sabihin, ano ang benefit ng product mo. Hanggat wala ka dun sa moment na yon, hindi mo muna babanggitin ang benefit. Okay? So, kaya dapat mag-gauge mo in your conversation, nasa ang stage na ba ang aking kliyente? Nasa comparison stage ba siya? Okay? So, second po, tinan mo din kung nasa prioritizing stage siya. Okay? So, di ba pag, alimbawa, kumausap ka ng negosyante, so, madami siyang priority. Bibili ba siya ng machine? Sinasabi niya sa'yo, gusto ko sanang bumili muna ng machine eh. Gusto ko muna sanang mag-hire ng expert para tulungan kami sa marketing. Okay? Pero pag nakita mo, or dahil nakita mo na kailangan niya ng POS, di ba? Kailangan niya yon para mas maayos ang inventory niya. Para hindi siya mawalan ng sales. Para alam niya, ilan pa ibibili niyang mga produkto, ilan ang kulang niya pang ganito mga products. So, dapat alam mo na ang presyo mo ay reasonable. Na kahit pag inuna niya yung binebenta mong software na POS, alam niyang masusulit. Kailangan ipakita mo sa kanya. Pag sinabi mo, alam mo ba, ma'am, pag inuna mo ang POS, may iwasan mo na mawalan ka ng 1K a day. Imagine mo, ma'am, pag nawawalan ka ng 1K a day, that is 30,000 a month. Di ba malaki po yun? Pero kung may POS ka, hindi ka nawawala ng 30K. Easy, di ba? Okay? And third, sunod na agad natin, yun nga, consequences of inaction. Yung babanggitin mo, pag hindi mo to kinuha, ma'am, pag hindi mo to inuna mo yung mga machine, inuna mo yung ganito, so nawawalan ka ng pera. Nare-realize siya na merong consequences pag hindi siya bumili ng product mo. Alright? So, may mga stages din naman na pinagdadaanan ang kliyente natin na magko-consult siya sa decision maker. Di ba may ganon? Bawa sa amin, no? Sa pag nag-orient kami ng Kaiser, sasabihin nung mother sa amin na consult ko muna kay husband, di ba? Mga ganon. So, pag yung kliyente mo, nasa consulting stage siya, so tulungan mo siya na ipaliwanag ang benefit o ipaliwanag ang scope ng yung product o ng yung services. That is the time for you na lagyan mo pa ng mga testimonies, lagyan mo pa ng mga concrete evidence na worth unahin o bilhin yung produkto mo. Okay? So, hindi lang basta sinasabi mo na, eto, tinan mo yung website namin. Ano ngayon kung may website ka? Lahat naman may website, di ba? O tinan mo may page kami. Ano naman ngayon kung may page ka? Dami na may page. May TikTok channel kami. Ano naman ngayon kung may TikTok channel tayo? Di ba? It's not enough na magiging proof or to back up the decision.
kailangan po mapakita natin evidence. Pakita mo, ito last client namin, 3 months ago, nag 3x ang sales nila. So that's an evidence. That's a testimony. Alright? Next, number 5. Pero bago yan, kape po tayo. Kape po tayo. Again, we are inviting you to invite the Rockstar para sa iyong business consultation. So we can help your business. Pwede ka pong mag-avail ng 5-in-1 business package natin. PM na sa personal FB ni Doc. Alright, number 5. Yan. When the customer goes silent. Ito na yung naipaliwanag mo na yung consequences of inaction, ang benefits niya. So ano yung magagawa ng product or services mo sa kanila. Pero hindi na siya tumawag. Silent mode. Okay? Dapat agapan yan. Nandyan na kasi yung fear. Yung okay siya sa product, pero may fear siya, baka scam yan, di ba? May fear siya, baka hindi rin naman magtagumpay. So, have constant communication. Kahit mag-send ka lang ng mga contents na related sa gusto niyang i-avail, mag-send ka ng mga videos, or mag-send ka ng mga ginagawa niyo sa company niyo, dapat ma-maintain mo ang communication para mawala ang fear ng iyong clients. Okay? So, sa ating po lahat na nagbebenta, huwag kang benta ng benta. Okay? There is the right time to sell your product. Let's go, let's go. Kape po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.